Hello! Welcome sa Civil Engineering Sample Problem about surveying. So tara at isolve na natin ng ating sample problem for today. Given the following cross-section notes of an earthwork on a rolling terrain, meron tayong dalawang station. Ito yung mga earthwork notes or cross-sectional notes given. Then, the width of the road is 12 meters and the side slope is 2.5:1. Question A, compute the volume using Prismoidal formula. Question B, compute the volume using end area. And question C, compute the volume using end area with a Prismoidal correction na. Okay? So first is let's draw or illustrate itong ating cross-sectional notes. So punta muna tayo sa station at station 5 plus 0, 0, 0. So unahin natin yung center, yung gitna. So meron tayong plus 5. So yung remember, yung ating arrow. Meron tayong plus 5 dyan. And then, to the left na 31. Ayan. To the left tayo na 31. And then, ito naman, pataas na 10. So, kung 5 and 10, so ibig sabihin, mas mataas siya. Bawasan natin yung laki nitong dinrawing natin kanina. Ito natin to ng konti. Since plus 10 yung susunod. So, ito ay plus 5. Then, to the left na distance natin na 31. So, i-drawing na rin natin dahil sabi, ang road daw or width daw ng road is 12 meters. So, ibig sabihin, tag 6 yan, left and right. So, meron tayong 6 dito na to the left. Yan. And then 6 to the right. So 6 meters, 6 meters, a total of 12. And then, sabi, meron daw tayong 10 na pataas dito. Sa right side. Then sa left side naman, so meron tayong 13.5 na length and then pataas na 3. So, tagan lang natin ng konti dito. So ito ay 13.5. So, dito naman, pataas na 3. So, mababa pala siya. No? Babaan natin, plus 3. So, ngayon, ko-connect lang natin yung ating mga arrow. Ayan. Unahin natin to. Tayo dyan. Okay. And then, yung ating, dito uli. Ayan. Nakalimutan natin lagyan ng arrow yan. Then, dito rin. Ayan. And then, okay, so ayan, nabuo na yung ating illustration. Ngayon, complete lang natin yung data. So, since ito ay 6, so we can say na itong length nito, haba niyan ay 25. Then, dito naman sa kabila, ang haba niyan, ito ay 13.5 minus 6 is 7.5 meters. Ayan. So, na-complete na natin yung ating illustration sa ating station B. So, kung gusto mo rin, lagyan na natin ng mga division para makapag-divide na tayo ng triangles. So, lagyan natin yan. Then, we can say ito area 1, area 2, area 3, and area 4. Ayan. So, ganun din. Illustrate din natin yung pangalawang station. Station, anong susunod? 5 plus 0.20. So, 5 plus 0.20. So, sabi, meron naman tayong plus 7 and then plus 14. So, liitan lang din natin. So, ito daw ay plus 7 and then to the left tayo na 41, ayan, to the left na 41, and then to the right na 17.25. So, meron tayong to the left na 41, 41. Baba natin konti. Ito daw ay 41, and then to the right na 17.25.
So, liitan natin to ng konti. Masyadong mahaba. Ayan. Tapos, sabi, ganun pa rin, 12 meters pa rin naman yung road niyan. Di tag 6 yan, left and right. So, 6 meters yan. 6 meters. Ayan. Ngayon, kunin na natin yung arrow pataas. So, meron tayong 14 and then 4.75 sa right side. So, meron tayong plus 14. So, taas agad na natin dito. And then, 17.25 naman. Or plus 4.5 naman. Mababa. 4.5. Then, connect natin yung mga arrow dito. Then, dito. Ayan. Then, ayan. Ayun. So, ngayon, complete lang natin yung data or yung missing. So, pwede kong sabihin yung length nito ay 41 minus 6. So, ayan ay 35. Ito naman, 17.25 minus 6, edi 11.25. 11.25. And then, lagay ko na rin yung mga division ng triangle ko para kumpleto na. Ayan. So, lagyan ko na rin to area 1, area 2, area 3, and area 4. Okay. So, kumpleto na yung ating illustration. So, it's time to solve yung ating first question, yung ating volume using prismoidal formula. Meron tayong volume using prismoidal formula. Okay. So, first is compute natin yung ating area 1, area 2, area 3, area 4. So, ganun din sa susunod natin, area 1, area 2, area 3, area 4. And then, kunin natin yung A sub M nila. So, remember yung ating formula. So, meron tayong formula na volume equals yung ating L over 6 A sub 1 plus yung ating 4A sub M and then plus yung ating A sub 2. Ano yung A sub M natin dyan? Ibig sabihin, i-average lang natin ito. Average value ng bawat base and height nila. So, kasi yan ay middle, yung A sub M. So, sabihin, kung nag-draw tayo dyan ng, for example, meron tayong trapezoid dito na tatlo. Say, ayan. So, meron dyan, po-project mo yan ganyan. Meron na namang mabubuo dyan na trapezoid. Diba? Triangle na lang. Let's say triangle. Para mas mabilis i-draw. So, let's say yan, triangle mo. Pinroject mo yan, meron dyan triangle uli, then may triangle uli dyan. Ito yung A sub M natin, ito yung A sub 1, then A sub 2. Ito, sabihin lang yan yung average ng dalawang band. Okay? Mamaya, isa-solve natin yan. Okay. So, first is, let's compute muna yung ating area dito sa una. Let's say, A sub 1 ito. So, ito, sabihin natin ito yung A sub 1 natin, and then A sub 2. Okay? So, for total ng ating A sub 1 equals, so, unahin natin to, A sub 1 natin dyan. So, pangalanan na lang natin tong A sub T sub 1. Sige, para hindi confusing kasi parehas A sub 1. A sub T sub 1. So, ito ay, ito natin yan. So, A sub T sub 1 yan. Ito naman T sub 2. Okay, so meron tayong area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4. Therefore, yung ating area 1, ito, ano bang area natin dyan? Ang base natin dyan ay 6, you can see, and then yung height natin, alin? 10. Ayan. Over 2. So, triangle lang yan. So, 6 base times height over 2 plus yung area 2 natin, base natin, alin? Base natin, 31. Height natin, 5. So, 31 times 5 over 2. 31 times 5 over 2 plus area 3 naman tayo. Ayan, ang base mo is 13.5. Height mo is 5. So, 13.5 times 5. 13.5 times 5 over 2
Then, yung area sub 4 natin is, ito naman, base natin 6, height natin 3. So, meron tayong 6 times 3 over 2. Therefore, yung ating area total 1 equals, meron tayong 6 by 10 over 2 plus yung ating 31 by 5 over 2 plus ating 13.5 by 5 over 2 plus yung ating 6 by 3 over 2. So, meron tayong 150.25 square meters. Store natin yan sa A. Let's store this sa A. And then for area, ito naman, area P2. So area 1 naman tayo. So meron tayong base 16, tapos ang height niya ay 14. So meron tayong 6 times 14 over 2 plus yung area 2 natin, base natin 41, ayan, base 41, height natin 7. So 41 times 7 over 2 plus area 3 naman natin, ayan, so meron tayong base na 17.25, height na 7. So 17.25 divided by 7 over 2. And then, last is yung ating area 4. Ang base natin ay 6. Ayan. Ayan 6. And then, height natin, 4.5. So, 6 times 4.5 over 2. Equals yung ating area 2. 6 by 14 over 2 plus yung ating 41 by 7 over 2. Then, plus yung ating 17.25. 17.25 by 7 over 2 plus yung ating 6 by 4.5 over 2. So, meron tayong 259.375. 259.375 square meters. Store natin sa B. Ayan. So, shift store B. Okay. And after that is kunin na natin yung ating A sub M. So, yung A sub M natin is average lang yan nung ating dalawa. Kung ang base natin ay that value, so di-divide lang natin yan sa 2. So, base, yung dalawang base, add natin divided by 2. So, for area sub 1, lagyan natin to ng average AA1 plus AA2 plus AA3 plus AA4. Ngayon, i-average lang natin yung mga value niyan for area 1, area 2, area 3, area 4. So, meron tayo dito 6. Kung ito ay 6, dito ay 6. O, 6 plus 6 over 2 is ganun pa rin, 6 pa rin siya. And then dito naman sa isa, 10 plus 14. So 10 plus 14 is 24 divided by 2 is 12. Parang ganun. Okay? So ayan, sige, isulat natin. So dito muna tayo. So parehas, 6 plus 6 is 12 divided by 2. So meron tayo dyan 6 multiplied by, next naman, yung ating 10, tsaka 14. 10 plus 14 is 24. Divided by 2 is 12. So, 12 over 2. So, area sub 2 naman tayo. So, meron tayong 5 and 7. Ayan. 5 and 7. Meron tayong 5 plus 7 is 12. Divided by 2 is 6 pa rin. Multiply by yung ating 31 plus yung ating 41. So, 31 plus 41 divided by 2, 36. Tama. Ayan, 36.
over 2. Then for area sub 3 naman, so meron tayong area sub 3, asan na ba? So ito, 5 tsaka 7, 'di ba? Still 6 pa rin 'yan. 5 plus 7 is 12 divided by 2 is 6. So 6. Then dito naman 17.25 plus 13.5, 17.5 plus 13.5 divided by ayan, divided by 2. Okay. So meron tayong 15.375. 15.375 over 2 plus yung ating area sub 4. Meron tayong 6 and then 6. So still ganun pa rin. Average pa rin natin. So meron tayong 6. Then 4.5 tsaka 3. So 4.5 plus 3, 7.5 divided by 2 is 3.75. Ayan. So 3.75 over. Okay, make sure lang kung base yan, base, and then kung height, yung iyong i-average. Okay? So, ating A sub M ay equal to, so meron tayong 6 by 12 over 2 plus yung ating 6 by 36 over 2 plus yung ating 6 by 15.375 over 2 plus 6 by 3.75 over 2. So, meron tayong 201.375. 201.375 square meters. Store natin sa C. So, ship, store, C. Ayan. So, nakumpleto na natin yung ating mga unknown. So, direct sub na lang tayo dito sa ating formula. So, volume is equal to, or V na lang para ano, V equals L over 6. Quantity yung ating A sub 1 plus yung 4A sub M plus A sub 2. Ayan. So, meron tayong L. Length natin is, sabi, ayan, natatagong length is 5 plus 0, and then 5 plus 0.20. So, yan ay ating length equals 20 meters. So, dito, meron tayong 20 over 6. Tapos, area sub 1 natin. Ano bang A sub 1 natin? 150.25 plus yung ating 4AM na nasa 201.375 plus A sub 2 natin is 259.375. Ayan. So, ngayon, yan naman ay naka-store. Dito A, ito ay B, ito ay C. Therefore, yung ating volume equal sa, meron tayong 20 over 6 multiplied by A plus 4 nung B, nung C. Ito natin to. Mali tayo ng sulat. Okay, ito ay B. Ito ay C. Baka mamali kayo ng pindot. Ito ay C plus yung nasa B natin. Ayan. So, meron tayong 4,050.416 cubic meters. Ayan. And this will be our final answer. Okay. So, yan yung ating volume using yung ating Prismoidal formula. Ngayon, gamitin naman natin volume using end area naman. Okay? So, yung ating volume using end area. Okay, yung ating VE equals yung ating A sub 1 plus yung ating A sub 2 over multiplied by L over 2. Okay? So, ito direct sub lang din to. Diba? So, yung ating V sub 1 or A sub 1 natin is 150.25
plus 259.375 multiplied by length natin 20 over 2. So, meron tayong volume using end area na. A sub 1 natin ay nasa A. Ito naman nasa B. Meron tayong A plus B multiplied by 20 over 2. Ito natin. Ayan. So, meron tayong 4096.25. Palitan natin yan. 4096.25 cubic meters. And this will be our final answer. So, ang laki ng difference nila, no? So, pagka prismoidal is mas mababa yung volume na nakukuha natin. And then dito naman, pagka end area naman, medyo mataas yung volume na nakukuha natin. Okay? But let's check naman is with correction. So, let's try. So, ngayon, ito, wala tong correction. Ngayon, i-apply ngayon natin yung correction ng with prismoidal correction. Ayan, sa ating question C, yung with prismoidal correction. Natin to ay B. So, volume with prismoidal na correction. So, yung ating formula ng prismoidal correction, V sub P. V sub P equals yung ating L over 12 multiplied by yung ating C1. C1 minus C2. Then, yung ating, teka, palitan ko. Ng ating D1 minus D2. Okay? So, ayan. So, kunin muna natin itong D1 and D2. Kasi yung C1, given naman, tsaka C2. So, you can see yung C1 natin dito, ito, sa ating table, yan, C1 and C2. Yung D1 naman natin is add lang natin yung dalawang dulo. So, ilan yan? Ito na lang natin ilagay. D1 equals 31 plus 13.5. So, meron tayong 44.5. Okay? 44.5. Yung dito naman natin is 41 plus 17.25. And di 58.25. Okay? So, 58.25. Yung C1 natin, ito. So, ilagay ko na lang din dito. So, C1. Yan. And then, ito ay C2. Kung cut man yan or fill. Okay? So, substitute na lang tayo. So, meron tayong length na 20 pa rin. Hindi pa rin nagbabago yun. 20. Yung C1 natin is 5, I think. Ayan. 5 tsaka 7. So, 5 minus 7. Then, D1 natin is 44.5, 58.25. 44.5. Tsaka 58.25. Ayan. So, solve natin yung ating correction ng ating prismoidal. Meron tayong 20 over 12 multiplied by 5 minus 7. Ito naman ay 44.5 minus 58.25. So, meron tayong positive 45.83. Tayong 45.83 cubic meters. Ngayon, yung formula ng ating prismoidal correction, hindi yung volume equals yung ating end area minus yung ating prismoidal correction, yung volume ng ating prismoidal correction. Therefore, carry lang natin yung sign nito since positive yan. So, carry natin yan. So, meron tayong V sub E kanina na 4096.25 minus yung ating volume ng prismoidal correction na 45.83. So, meron tayong minus 4096.25. Ayan. So, meron tayong 4050.416. 4050.416.
cubic meters. And this will be our final answer. So, check natin kung medyo malapit na siya sa kanina nating sagot. Ayan, no? Almost the same, di ba? Yung sagot. So, ito, hindi ka na mag-a-apply ng prismoidal pala, no? Pagka ginamitan mo siya ng volume using prismoidal formula. Rekta na siya. Pero almost the same red ng sagot. Diba? So, pwede mo ring ipang-check yan. Pang-checking mo yung volume using end area and then volume with prismoidal correction. So, checking lang. Okay? So, let's recap yung ating mga naging sagot. For volume using prismoidal formula, meron tayong 4,050.416 cubic meters. And then, volume using end area is 4,096.25 cubic meters. And then, nung in-apply na natin ng prismoidal correction, ang naging volume natin is 4,050.416 cubic meters, which is the same answer nung ating A. And, ayan, that's all. And, thank you for watching.